Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update sa ginagawa ng administrasyong ito na kunuhay pagtulong sa mga mahirap, but lumalabas na lalo nilang binababoy ang kahirapan ng mga nasa laylayan. Okay, gusto ko lang i-advertise, meron po tayong backup channel, The General's Perspective. Ang link ng channel na ito nalagay ko sa description box ng ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick lang and subscribe. Kasi anytime, ang tatak ng administrasyong ito is gurgur. Lahat ng mga kritiko gusto nilang patahimikin at nakikita ko na may attempt ng mga kampon ng gurgur administration na i-hack ulit itong ating channel. So, salamat sa mga nakasubscribe na, at yung hindi pa, i-click nyo lang ang link para doon tayo tuloy-tuloy na magtalakayan sakali man na magurgur itong channel natin ngayon. Okay, ito. Lumalabas na gusto nilang tulungan ang mga mahirap na kababayan, which is maganda naman sana. Kailang mayroong kaibahan, hindi ba galing sa puso ang pagtulong? Bakit? Yan ang tatalakayin natin yan. Ito, yung headlines ng Philippine Star. Sale of NFA rice stocks at 29 per kilo, okay, approve. Pwede na daw magbenta ng NFA rice na 29 per kilo. Okay? O, di ba napakaganda? Dapat sana noon pa. Bakit ngayon lang? Kailang ito, yung sabi ko, bakit na parang kulang Parang pambababoy. Bakit? Ang ibebenta na bigas ay yung lumang-luma na malapit ng masira. Aging stocks. Hihintayin pa nilang malapit ng masira bago nila ibigay sa mga pobre o ibenta. Kalokohan. Kaya, ulitin ko, maganda sana yung tumulong. Kaya lang, kung tumulong kayo, di yung good quality ang itulong, di ba? Para naman yung mga kababayan nating naghihirap, masarap-sarap pa rin. Ako, nakaranas ako na kumain ng ganito. Nung elementary pa ako, narik, parang ganon. Yung parang NFA ngayon, nagbebenta rin sila ng bigas nung una, ting Bagyo. Wala kaming makain dahil Bagyo Pumila kami sa narik ang tawag, National Rice. Nako, ang baho. Wala kaming magawa dahil tinggutom dahil nadaanan kami ng Bagyo. Bagyo at saka Bagyo at baha. Kaysa yung magutom kami, kumain kami ng bigas, mabaho. Ito rin ang ibebenta. Old stocks ng NFA. Paano kung magkasakit yung mga tao? Dahil sa malapit na masira. Di kawawa ang mga kailangan mo na namang dalhin sa ospital. Okay. So, tinawag pa nila ito na programa ko, Anong Bigas 29 Low Price Rice Program. Palusot, masisira na kasi. Kaya gusto nilang para mapabango sila sa taong bayan. Ito na, 29 pesos per kilo. Programa ito ni Pangulong Marcos, mahal niya kayo. Matutuwa ang mga kababayan? Yes, matutuwa. Dahil nga, kailangan ng mababang presyo ng bigas.
Kaya lang, ang tanong ulit, bakit hintayin pa nila na malapit ng masira bago ibenta? So, ayan. Bigas 29 low price rice program. Ginawa pang programa. Kailan ito, subsidized na naman ito. Kasi ang puhunan, yung NFA rice na binili, tas minil, gano'n. Ang puhunan nun, para mabawi yung pera ng gobyerno is 40 pesos per kilo. Puhunan yan. Ibebenta ng 29. So, magdagdag na naman. Subsidy na naman. Galing na naman sa ano. So, kailangan ng nakakompute dito. Yun. The government cost 1.53 billion per month ang kailangang gastusin ng gobyerno para masustentuhan itong tig 29 na peso per kilo ng bigas. Okay, ganito. Okay na lang sana kung, by the way, ang makakabili lang nito yung 4 piece. Yung pobreng-pobre talaga. So, hindi lahat. Kaya huwag kayong umasa, yung mga hindi nakasama sa 4 piece, hindi kayo kasama na bibili ng tig 29. Yun lang nakalista sa 4 piece. Okay, ito pa. Dito ako medyo naiinis. Ang mabili ng isang pamilya sa isang buwan, 10 kilos lang. Bakit may limit pa? I-compute na lang nila ang average consumption. Example, isang pamilyang Pilipino, madami ang anak. Ilan ba ang average ng mga kababayan? 3. O, 3 anak, average yan ha. 2 mag-asawa, 5. Yung 5, ilang kilo ang kakainin sa isang araw? Breakfast, 1 kilo. Pananghalian, 1 kilo. Sa hapunan, 1 kilo. Ano na yan? Tinipid na yan. So, isang araw, 3 kilograms. Sa isang pamilya na ano. So, kung 3 kilogram ang kainin ng isang average family, yung 10 kilos, 3 days lang yun. So, paano ngayon masustentuhan? So, wala rin. Bakit hindi na lang bigyan ng, say, 3 kilos, 30 kilos. Diba? 3 times, 90 kilos pala. Kung 3 kilo ang consumption ng average family sa isang araw times 90 kilos. Bakit na lang? Para hindi na mahirapan yung pobre, bigyan mo ng 90 kilos. So, 2 sakong bigas na yun, 50. So, kung ako yung beneficiary, matutuwa ako, pasasalamatan ko ang gobyernong ito kung bibigyan nila ako ng, makakabili ako ng 90 kilos of rice, o sabihin na natin per week, 20 kilos per week, okay na yun. At least sa isang linggo, mapakain ko na yung isang pamilya, 20 kilos. After 1 week, babalik na naman ako. O yung makaya, 1 month, yung may pera. Bakit dito ako naiinis? Kasi 10 kilos lang ang mabili ng isang pobreng pamilya sa isang buwan. Kasya ba yun? Sa isang pamilya na may 3 o 2 anak, kulang na kulang. Kaya, ulitin ko, ito, I'm sorry for the word. No? Panloloko, pambababoy, pang ano. Bakit? Bakit ngayon lang nila ginawa ito? Ito. Halong politika na naman. Bumabagsak, lumalagapak ang rating ng Pangulo. So, para pataasin ang kanyang rating kuno, ayun, magbenta ng murang bigas. Isa pa,
malapit na ang eleksyon 2025. Parte na naman ito indirect na pangangampanya para makuha nila ang boto ng mga kababayan nating mahirap. Kailan kakamali sila kasi yung survey ng SWS first quarter, napakababa ang net satisfaction rating ni PBBM at ni Speaker of the House. Yung palaging nagbibigay ng ayuda. Dapat sana matuwa ang mga nabibigyan. Tataas ang rating. Si Speaker Martin Romualdez, hari ng ayuda. Ang kanyang net satisfaction rating is only positive 3%. Malapit na siyang mag-negative. Kasi ang kanyang ang kanyang approval rating is 30%. Ang disapproval rating niya is 28%. So 3% na lang naiwan. Kaya lahat itong ginagawa nila, hindi nila maluloko ang mga Pilipino. Magtulong naman lang kayo, magbili ng magtinda ng murang bigas, limited pa 10 kilos. Gawin nyo ng 90 kilos. Tapos, yung medyo bago-bago naman, hindi yung malapit ng mabulok, baka magkasakit pa ang tiyan ng mga kapuspalad nating mga kapwa Pilipino. So, ito na po ang tatak ng gobyernong ito.